Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagtataka si Ponggay kung bakit biglang pumunta si Tanggol sa kanilang bahay. Kaya pagbukas niya ng pinto ay agad niyang kinuha ang kanyang baril at itinutok kay Tanggol. Iginiit ni Ponggay na baka nakakalimutan ni Tanggol ang kanyang sinabi na sa susunod na magkita sila ay kaaway na nga ang turing niya dito. Hindi niya man lang binigyan ng pagkakataon si Tanggol na sabihin o magpaliwanag kung bakit bigla itong pumunta sa kanilang bahay. Kaya sinabi ni Tanggol na kung yun umano ang kanyang pasya ay sisiguraduhin niya ring sa susunod na kanilang pagkikita ay kaaway na nga rin ang turing niya dito. Dismayado siyang lumabas sa bahay ni Ponggay na lingid sa kanyang alam na may mga kalalakihan na ngang nag-aabang sa kanya sa labas. Agad siyang nakilala ng isa sa mga ito na siyang nambugbog sa kanila noon. Sinabi nito na ang kapal ng mukha ni Tanggol na bumalik pa sa mismong teritoryo nila. Ngayon umano ay sisiguraduhin nilang hindi na ito makakalabas ng buhay sa kanilang lugar. Hindi nila alam na nagkamali sila ng kinalaban. Sakto pa naman na mainit ang ulo ni Tanggol dahil sa ginawa sa kanya ni Ponggay. Kaya pinalaga na niya ang mga ito. Ipinakita niya ang kanyang tapang at galing na kahit mag-isa lang siya ay unti-unti niyang napabagsak ang mga ito hanggang sa isa na lang ang matira. Kaya tinutukan niya ito ng baril at hinamon kung gusto pang lumaban. Narinig naman ni Ponggay ang ingay mula sa labas at agad siyang dumating at nagpaputok ng baril para mapatigil ang lahat. Hindi naman nagpasindak si Tanggol at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa dahil para sa kanya nga ay kalaban na rin ang turing niya kay Ponggay. Nagkatutukan sila ng baril ngunit pareho nilang hindi makalabit ang gatilya na tila ba may kung anong pumipigil sa kanila. Umalis na lang si Ponggay na sinundan naman ni Tanggol. Malalim ang iniisip ni Ponggay kung bakit hindi niya magawa-gawang barilin si Tanggol. Habang naglalakad si Tanggol ay napaisip din siya at sinabi niya sa kanya sarili na ang nais niya lang daw umano ay magpasalamat kay Ponggay dahil sa hindi siya nito binaril sa nakaraang engkwentro na itinakas nila ang kanyang lolo Julio. Alam ni Tanggol na kung di dahil kay Ponggay, marahil pati siya ay nasukol na rin ngayon. Sinabi ni Tanggol sa kanyang sarili na batid niyang di kayang gawin ni Ponggay yon at ngayon tiyak niya ring pinag-iinitan na ito ni Rigor at Hector. Nauunawaan niya na ginagawa lang ni Ponggay ang kanyang tungkulin kaya siya pumunta ay para magpaliwanag at magpasalamat ngunit ganito pa umano ang nangyari. Naniniwala si Tanggol na kapag naipaliwanag na niya kay Ponggay ang kanyang ipinaglalaban ay maiintindihan nito. Kaya di kalaunan ay nangyari nga ito at tuluyang namulat si Ponggay sa katotohanan. Ngayon umano ay siya na ang magiging mata sa lahat ng kilos ni Rigor at ng mga gerero. Ngunit huli na nga ba ang lahat dahil pinag-iinitan na siya ni Hector at Rigor dahilan kaya't agad siyang masisibak sa pwesto. Dito nga ay sasama na siya sa grupo ni Tanggol kasama ang kanyang tatay Mauro. Kaya naman kapamilya kung bago ka pa lang sa akin channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli!